Welcome to Kulay TV! Nagising si Nam sa umagang sermon na naman ng kanyang tiya Rona. Kinuha niya na lamang ang kanyang phone at kinunek sa Bluetooth speaker para makapagtugtog. Nasanay na siya sa ganoong senaryo araw-araw kaya nakahanda na ang lahat ng panlaban niya. Naku Nam, maligo ka na dyan para makapaghanap ka na ng trabaho. Kayong mga nasa bagong henerasyon talaga wala na kayong ibang naitupad kundi ang mga bisyo nyo. Hindi nyo na ako iniisip pagsisermon nito. Oops, pause po tayo dyan tiya. Wala po akong bisyo no, at saka bisyo ko lang po ang pagiging maganda. Pabirong sabi ni Nam. Maganda ka nga at matalino pero hindi mo naman ginagamit. Diyos ko Nam, ilan ba kayong binubuhay ko? 5 kayong nandito. Mga malalakas, nakapagtapos na ng pag-aral pero hindi pa rin makatulong. Okay, ako na po ang maglalaba ngayon tiya. Ay, salamat naman kung ganun at kahit papano'y makakapagpahinga ako ng kaunti. At kayong 5 ha, limitahan nyo ang paggamit ng gadgets at nagtitipid tayo ngayon sa kuryente. Wika nito sabay alis. Si tiya talaga dakilang alarm clock. Wika naman ni Cecil habang kamot-kamot pa sa kanyang ulo. May point naman din si tiya. 5 tayong nandito pero siya lang ang kumakayod. Kung tutuusin nga, wala naman siyang obligasyon sa atin dahil hindi naman niya tayo mga anak. Kaya kailangan talaga nating maghanap ng trabaho, saad ni Nam. Ang hirap maghanap ngayon Nam. Para bang nag-aral lang tayo tapos wala na. Ay nako, paano kasi dito sa Pilipinas ang daming issues. Keso, kapag nakapagtapos ka na at nakapagtrabaho nang hindi kumukunik ka sa kinuha mong kurso, big problem na yun. Napakababaw. Kaya nga basta ang goal ko ngayong araw, dapat makapaghanap na ako ng trabaho. Porsigidong wika ni Cecil. Napabuntong hininga na lamang si Nam, saka kumain na at maglalaba pa siya ng sandamakmak na labahin. 3:00 ng hapon na siya natapos. Sinampay naman niya agad ito at saka pumanik na sa kanyang silid. Parang dinaganan ng malaking truck ang kanyang buong katawan. Dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Hello? Panimula niya sa mahinang tono. Hello Nam? Di ba naghahanap ka ng trabaho? May good news ako, masayang sabi ng kaibigang si Ruby sa kabilang linya. Siguraduhin mong good news at pagod ako. Ano ba yun? Hulaan mo muna. Gosh, Ruby, I'm not playing this time. Ano ba kasi yun? Clerk, assistant manager, or secretary? None of those choices. Nani ang sagot. What? Do you really think papatulan ko yan, Ruby? What's wrong with it? Walang masama ang pagiging yaya, pero alam mo namang iba ang nais kong trabaho, diba? Iba ang hangarin ko at may pangarap ako, alam mo yan. I know, pero i-push mo muna to. Pride won't buy you bread, Nam. At saka, pasasaan ba? At makukuha mo na rin ang inaasam-asam mong trabaho. Malaki din ang sahod dito, friend. At saka, oh my gosh, yummylicious ang daddy ng mga batang alagaan mo. Mga? Yep, mga. Kasi kambal ang aalagaan mo, kaya malaki ang sahod. Doktor din ang daddy nila. At alam mo ba kung sino yun? I'm not interested. Nakakapagod na nga ang isa tapos gagawin mo pang 2? Okay, sige, hindi na kita pipilitin. Ibibigay ko na lang ang opportunity na ito sa iba. Baka gusto din nilang makita ng personal si Dr. Dapre Lorente. Sino? Si Dr. Dapre Lorente nga. Kakasabi ko lang Nanlaki ang mga mata ni Nam sa narinig. Kaagad siyang napaupo mula sa pagkakahiga at napangiti ng bahagya. Para sa kanya'y tsansa na iyon para makilala niya ng personal ang lalaking matagal na niyang hinahangaan. Oh gee, I'm in, porsigido niyang sabi. Oh, akala ko ba ay hindi mo papatulan ang pagiging nanny girl? Ano ka ba? Hindi ba pwedeng magbago ang isip ng tao, no?
Tsaka, hindi mo naman sinabi sa akin agad na si Dr. Daprel pala ang magiging amo ko. Ano ba ang kailangan? Resume? Biodata? Para makapag-apply na ako kaagad. Excited na wika ni Nam. Wow ha, na-excite ka naman yata masyado girl. Send ko na lang sa iyo ang requirements. Bilisan mo at sure akong maraming mag-a-apply ngayon. Dress well at magpa-impress ka sa interview. May interview pa? Siyempre naman no, iba na ang panahon ngayon girl. Kailangan mo nang kilitasin ang mga tao. Work on it now at balitaan mo agad ako ha. Nag-oo na lamang si Nam saka pinatay na ang linya. Ang kaninang pagod na dalaga ay biglang naging maliksi. Inayos niya na muna ang kakailanganing requirements at bukas na bukas din mag-a-apply na siya. Kinabukasan, maagang nagising si Nam. Tulad ng nakasanayan, naninirnir muna naman ang kanyang tiya Rona. Naligo na muna siya at nagbihis saka lumabas ng silid. Good morning, Tia Rona, nakangiti niyang sabi. Oh, saan ba ang pupunta mo, Nam, at bakit bihis na bihis ka? Nagtatakang tanong ng kanyang pinsan. Maghahanap ng trabaho. Oh, mabuti naman at naisipan mo na yan, Nam. O kayo, magsikilos na din kayo at magsihanap na ng trabaho. Tumawa na lamang ang dalaga at nagtungo na sa kusina upang kumain. Pagkatapos ay nagpaalam na siya saka umalis. Habang bumabiyahe ay hindi niya pa rin maiwasang kabahan. May mga senaryo na din siya sa kanyang isip na siya lamang ang nakakaalam. Bumalik siya sa kanyang wesyo nang magsalita ang driver ng jeep ng kanyang sinasakyan. Miss, ano ba? May mga iba pa akong pasahero. Pababa ka na ba o hindi? Galit nitong usal. Sinulyapan niyang muli ang mga kasamang pasahero at lahat ito'y nakatingin na din sa kanya. Bababa ka ba o hindi? Muling sambit ng driver. Chill lang manong ha, siyempre bababa po. Wika naman ni Nam sabay baba sa jeep. Napairat lang siya sa kanyang mata at napahinga ng malalim. Inangat niya ang kanyang ulo at kitang-kita niya ang napakalaking hospital na pagmamay-ari ni Dr. Lorente. Inayos na niya muna ang sarili saka nagtungo na sa 4th floor kung saan naroon ang opisina nito. Pagbukas ng elevator sa 4th floor ay sakto namang nasa labas ang sekretarya ng doktor kaya tinanong na niya ito. Good morning, I am Nam Hernandez. At ako po ang nagpadala ng application letter yesterday, panimula ng dalaga. Oh, I see. Teka lang ha, at may kausap pa si Dr. Lorente sa kanyang opisina. Kagaya mo rin nag-apply. Oh, so si Doc Dapre Lorente pala ang mag-i-interview? Yep, gusto niya kasing kilatisin ang magiging yaya ng kambal at hindi na siya masyadong nagtitiwala sa mga kapaligid ngayon. Good luck, pang 18 ka na today. Pagkarinig niya sa mga sinabi ng sekretarya ay bumilis pa ng husto ang pintig ng kanyang dibdib. Nanlalamig na din ang kanyang dalawang kamay sa kaba. Maya-maya pa ay bumukas ang pinto ng opisina ng doktor. Kinuha naman agad ng sekretarya ang mga requirements ni Nam at pinaghintay na lang muna ang dalaga saglit. Mga 5 minuto siyang naghintay saka pa lamang lumabas ang babae. Pumasok ka na daw, sabi ni Doc. Ngumiti lang si Nam bilang tugon at saka tuluyan ng pumasok sa silid. Dooy kitang-kita niya ang napakagwapong doktor na binabasa pa ang kanyang biodata. Naupo na lang muna siya sa harapan habang hinihintay itong magsalita. Nam Hernandez? Yes, sir. Is this really your name? Kunot noon niyang tanong. Yes po, sir. Yan po ang pangalan ko. May problema po ba? Oh, no, nothing. It says here na you graduated business ed and walang experience being a yaya. So tell me, paano kita tatanggapin yan kung wala ka pang experience? Besides, may maganda ka namang palang kursong natapos. Bakit hindi mo gamitin yan? Actually sir, halos mag-iisang buwan na po kasi akong naghahanap ng trabaho na related sa kurso ko. Kaso, ang hirap po talaga eh. Sinasabi lang po nila na tatawagan daw po ako
Pero it's been a month already at wala pa po akong tawag na natatanggap. Nakakainis naman. Sinasabi lang nila yon para hindi ka ma-offend. Anyway, I don't think you are the perfect person for this. Gusto ko nang may experience na pagdating sa pag-aalaga ng bata. Now, take your papers and leave my office. Sir, kaya nga po, nag-a-apply ako para makapag-experience, diba? Besides, binibigay ko po lagi ang best ko pagdating po sa trabaho. I will love your kids na para bang sarili nating anak. Pardon? Oh, I mean, ituturing ko po sila na parang mga sarili kong mga anak, sir. Do you want me to hire you? Yes po, at porsigido po ako sa papasukin kong trabaho at alam ko po ang obligasyon ng isang yaya. Natigil sila sa kanilang pag-uusap nang biglang tumunog ang cellphone ni Dapril. Kinuha niya ito at sinagot. Yes, this is Dr. Laurenti. Urgent ba yan? Okay, I'll be there. Pagkatapos niyang patayin ang linya, ay agad niyang inayos ang mga nakakalat sa mesa at isinuot ang uniforme. Sinulyapan niyang muli ang dalaga na nakaupo pa rin. Oh, just ask my secretary kung saan ako nakatira. Pwede ka nang mag-start once makapasok ka sa bahay ko, wika ni Dapril. So, you mean tanggap na po ba ako, sir? Yes, just make sure to look for my twins every second. Kapag hindi ka nagtagumpay sa unang araw mo, I will drop you off. Am I clear? Yes, sir. Maraming salamat po. Masaya niyang wika. Paglabas ng doktor sa kanyang opisina, ay biglang nagtatalon ang dalaga. Hindi siya makapaniwalang nakita at nakausap na niya ng personal ang doktor. At hindi lang yon, magsasama na rin sila sa iisang bahay. Kinausap niya naman kaagad ang sekretarya nito at saka umuwi na para mag-impake. Doy sinabi niya ang balita. Yaya, ano naman ang alam mo sa pagbabantay ng bata, Nam? Hayaan niyo na po. At least hindi na maaksaya ang oras ko na nakatambay lang magdamag dito sa bahay at naghihintay lagi ng tawag. O siya sige, basta mag-iingat ka dun ha. Kapag hindi mo nagustuhan ang ugali ng mga tao dun, umuwi ka agad. Opo tiya, huwag niyo po akong alalahanin, nakangiting sabi ni Nam. Pagkatapos niyang mag-impake ng mga damit ay umalis na siya agad. Inihinto siya ng sinasakyan niyang tricycle sa isang malaking bahay. Manghang-mangha siya sa laki at ganda nito. Nag-doorbell naman siya at pinapasok agad ng guard. Dooy sinalubong siya ng matandang mayordoma sa bahay. Nginitian niya ito at ngumiti rin ang matanda sa kanya. Good afternoon po, Manang. Ako nga po pala si Nam, ang magiging yaya ng mga anak ni Dr. Dapril. Pagpapakilala niya. Nasabi niya nga sa akin at inayos ko na ang magiging kwarto mo. Ako din naman si Suling, ang mayordoma dito. Salamat po, Manang. Nasaan po ba ang mga batang aalagaan ko? Oh, nasa itaas sila at nasa kanilang playroom. Puntahan mo na lang pagkatapos mong mailagay ang maleta sa kwarto mo. Tumangon ang si Nam at tuluyan ng pumanhik sa kanyang kwarto. Nagbihis muna siya at inilagay ang mga damit sa aparador sa kapal lumabas at pinuntahan ang playroom ng mga bata. Pagpasok niya ay naglalaro pa ang dalawa. Enemy! Enemy! Sigaw ni Toby. I'll cover you, Captain, and together we will defeat the enemy, sabi naman ni Mickey. Nakakita naman ng laruang espada si Nam sa kanyang gilid, kaya nakipaglaro na rin siya sa dalawa. Tuwang-tuwa ang kambal sa pakikipaglaro na puno ng tawanan ang buong playroom. Natigil sila sa kanilang ginagawa nang bumukas ang pintuan at iniluwa doon ang presensya ng gwapong doktor. Daddy! Masayang sambit ng dalawa. Wow! Ang saya natin ngayon ah. Anyway, this is your new yaya, Yaya Nam. Pagpapakilala nito sa dalaga. I like her, Dad. Me too. Oh, that's good to hear. But stop playing muna ha at go downstairs. Food is ready. Dali-dali namang nagsibabaan ang dalawa. Naiwan si Dapril at Nam sa loob ng silid. You came here as early as I expected. Panimula nito.
since nandito ka na sa bahay, just call me Dapril. Ayaw kong sir or doc. Just Dapril. Dagdag pa nito. Sige Dapril, susundan ko na muna ang mga bata. There's more to that I want you to know. Don't ever spoil them. Ayoko yung kapag hindi nila gusto ang food, magre-request sila ng iba. Dapat mong ipaintindi sa kanila na kung ano ang dapat ang nasa table. They must eat it unless gusto nilang magutom. No candies and chocolates, especially for Toby. Kapag playtime, playtime. Kapag oras ng pagtulog, tulog agad, no excuses. Dapril, hindi ba masyadong mahigpit yung mga rules mo for them? They're just kids at kasiyahan nila ang paglalaro. Bakit mo sila pagbabawalan? Hindi naman pagbabawal yan, kundi pagdidisiplina. If only I could multitask ay gagawin ko para hindi na matolerate ang mga gawain nila. That's why I hired you para ituwid ang mga baluktot nilang gawain. They're both 6 years old and I know may marami pa silang matutunan sa buhay. Show me what you've got. Hindi na lamang nagsalita si Nam at yumuko na lang. Wala na siyang ibang magagawa. Pinapasweldo lang siya. Sa ilang araw niyang pagtatrabaho bilang yaya ng kambal ay naging malapit na ang loob niya sa dalawa. Mas sinusunod pa nito ang utos ni Nam kaysa sarili nilang daddy. Nasa silid siya ni Toby at Mickey habang hinihintay na makatulog ang dalawa. Medyo napagod siya ngayong araw at naglaro lamang sila magdamag sa playroom. Nang mapagtanto niyang nakatulog na ang dalawa, ay tumayo na siya. Napasigaw pa siya ng mahina sa gulat nang makita si Dapril na nakatayo lang sa may pintuan habang nakatitig sa kanya. Oh gosh, Dapril, bakit ka ba nagugulat? Kakatulog lang ng mga bata at baka magising pa sila ulit. Pagmamaktol ni Nam. They really like you. Imagine, mas sinusunod ka pa nila kaysa akin. Natatawa niyang sabi. Siguro ay dahil ako ang mas may oras para sa kanila. Don't worry, palagi ko naman silang pinagpalalahanan na you're doing all of this for them. Hindi ba? Yeah, you're right. Lahat ng ginagawa ko ay para sa kanila. Don't mind me asking ha, pero nasaan pala ang mami nila? She died 6 years ago after giving birth to Mickey and Toby. That was tough since hindi ko alam kung paano sisimulan ang buhay nang wala siya. But here I am now, slowly kicking and I guess deserve ko naman siguro ang mga natatanggap kong blessings. Siyempre naman, isa din ako sa mga nakasubaybay kung paano mo inangat ang sariling pangalang papuntang taas. That's why I am one of your fan. Fan? Oh, okay. So you're my fan pala, ha? I didn't know about that. Pabiro niyang wika. Totoo nga, lahat nga ng magazines na ikaw ang cover, binibili ko agad. Bukod kasi sa napaka-perfecto mong mukha, may mabuti ka ring puso sa mga pasyente mo. Oh, so you really did your research, ha? But yeah, maybe nasa puso ko na talaga ang tumulong, especially kung kailangan talaga nila. What about you? What is your first impression to me? Ako? Well, first impression ko sa iyo, striktong daddy. Lahat bawal. You're just 31 years old, pero kung kumusta ka, parang 72. Wika ni Nam na sinabayan pa ng malakas na tawa. What? 72? I'm 31 but looks like 27 daw. Is that true? Nakangiti niyang sabi. Hindi na nakasagot si Nam sa tanong ni Dapril. Natamimi ito sa mga ngiti ng doktor. Ilang araw na siyang naroroon pero hindi pa rin siya makapaniwalang nakikita niya ang mga matatamis na ngiti ni Dapril na nooy sa litrato niya lang nasisilayan. What are you thinking? Muli nitong sambit. Bigla lang kasing pumasok sa isip ko. May chance pa ba na magmahal ka ulit? I don't really think of that for right now. Pero why not? Hindi naman natin alam kung ano ang posibleng mangyari. Days, months, or years from now, diba?
At kung may makita man akong babae na gusto kong pakasalan, I'll make sure na gusto siya ng mga anak ko. At may mga magazines copy siya sa bahay nila. Natatawang sabi ni Dapril. Pagkasabi nooy, biglang nang init ang dalawang pisngi ni Nam. Alam niyang biro lang iyon ng doktor, pero kinikilig pa din siya. Ilang linggo pa ang lumipas at palagi na niyang napapansin ang presensya ni Dapril tuwing nakikipaglaro siya sa mga bata. Minsan pa'y kapag maaga itong nauwi ay nakikipaglaro na din siya sa kambal, bagay na ikinatuwa ni Nam. Kahit paman pagod ito galing sa trabaho ay nakakapagbigay oras na ito sa kanyang mga anak. Nakangiting natutulog si Meki at Toby. Siguro ay labis lamang ang saya ng dalawa dahil nakasama nila ang kanilang daddy. Tumayo na si Dapril at unang lumabas ng silid. Sumunod naman si Nam. Inuunat-unat pa ng doktor ang kanyang balikat dahil sa sakit ng kanyang katawan. Are you okay, Dapril? Oh, yeah. Just stretching my body. At mukhang binugbog ako ng 6 na tao sa sakit ng katawan ko. Marami ka bang pasyente ngayong araw? Yeah, actually, 4 na sunod-sunod na surgery ang ginawa ko. Okay lang sana kung may bakante ng 5 minutes, kaso wala. Pagkatapos ng isa, proceed na naman ng isa. At that was really exhausting. Pero wala I must do my job. Ipahinga mo na lang muna yan at papasok na rin ako sa kwarto ko. Nam? Yes? Marunong ka bang mag-massage? Pwede mo ba akong masahin saglit? My body is aching. Nanlaki ang mga mata ng dalaga sa narinig. Umigham na muna siya saka muling nagsalita. Marunong naman ako ng konti, Dapril. Well, that's good. Puntahan mo na lang ako sa room ko once you're ready. Thank you. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Nam. Hindi naman talaga siya marunong magmasahe, pero ngayon mukhang mapapasubok siya. Ilang minuto pa at nagpasya na siyang puntahan si Dapril sa kanyang kwarto. 3 mahihinang katok ang kanyang pinakawalan, ngunit walang sumasagot kaya dahan-dahan niyang pinihit ang doorknob at pumasok na sa kwarto ng doktor. Inilibot niya pa ang buong paningin sa kwarto pero hindi niya talaga makita si Dapril. Maya-maya pa ay lumabas na ito galing sa banyo. Napapikit pa saglit si Nam nang makita na tanging ang ibabang parte lamang ni Dapril ang natatakpan ng tuwalya na nooy parang matatanggal na rin. Are you praying or what? Panimula nito. May nakikita po kasi akong hindi dapat makita ng kahit sino. Wika ng dalaga habang nakapikit pa rin. Tumawa naman si Dapril sa sinabi nito. Oo nga pala, kapag natanggal na tong towel ko, makikita mo na ang lahat-lahat sa akin. Pang-aasar pa nito. Lalabas na lang muna ako, Dapril ha. Tawagin mo lang ako kapag nakapagbihis ka na. Hindi na ako magbibihis. Ganito na ang itsura ko kapag minasahe mo na ako. Kaya open your eyes now. At masanay ka na. Nakangiti niyang sabi. Dahan-dahang iminulat ni Nam ang kanyang mga mata. At nakita niyang nakadapa na si Dapril sa kanyang kama katabi ang massage oil na gagamitin niya. Lumapit naman agad ang dalaga at kinuha ang oil, saka ipinahid sa buong likuran ni Dapril. Nanginginig ang kanyang kamay, bawat haplos niya sa katawan nito ay animoy nakukuryente siya. Sinimulan niya na itong masahiin, ilang minuto pa siyang nagmamasahe nang marinig niya ang hilik nito. Ibig sabihin, nakatulog na nga ito ng tuluyan. Hay nako Dapril, mabuti ka pa natutulog na. Ako, paano pa ako makakatulog nito kung bawat haplos ko sa katawan mo ay katumbas ng isang butil ng pawis? Kung hindi lang talaga kita gusto, hindi kita mamasahiin. Pasalamat ka lang talaga. Nako,
Wika ni Nam sa nanggigigil na tinig. Ang nagtutulog-tulugan na si Dapril ay rinig na rinig ang pagmamaktol ng dalaga. Ngumiti siya ng bahagya saka nagsalita. "Spark, ha?" Natatawa niyang sabi. Napasigaw naman sa gulat si Nem. "Gising ka pa pala," nauutal niyang sabi. Gising na gising at rinig na rinig ko din ang pagmamaktol mo dyan, nakangiting wika ni Dapril. "As in, narinig mo lahat? Pati yung na gusto mo ako, na hindi mo sana ako mamasahiin at dapat na magpapasalamat ako?" Napasapo na lamang si Nam sa kanyang ulo dahil sa katangahan na gawa niya. Humarap naman si Dapril at kitang-kita ng dalaga ang matitigas na pandesal nito na siyang labis na nagpapula sa kanyang mga pisngi. "I think tapos ka na sa bandang likuran ko. So, dito naman sa harap." Pilyong saad ni Dapril. Nanginginig na naman ang mga kamay ni Nam. Huminga na muna siya ng malalim at pilit na ikinukondisyon ang sarili. Saka kinuhang muli ang oil at dahan-dahang ipinahid sa dibdib ni Dapril. "Bakit mo ako pinaparusahan?" Bulong niya sa sarili. "Ano?" "Oh, wala. Ang sabi ko, bibilisan ko na to at inaantok na ako. Gusto ko nang matulog." Biglang hinawakan ni Dapril ang mga kamay ni Nam, dahilan upang mapatigil siya sa kanyang ginagawa. Umupo ito at seryoso lang na nakatingin sa kanya. "May dumi ba ako sa mukha?" "Wala naman. I wonder paano mo nagagawang maging perfect at all aspects, Nam." "Hindi kita maintindihan, Dapril." "Oh, wala. Forget it. Matulog ka na at maaga ka pang gigising bukas. Thank you for your service. Good night." Paglabas ni Nam sa kanyang silid, ay napahawak na lamang siya sa kanyang ulo. Hindi niya alam kung hanggang kailan niya pa kayang pigilan ang naramdamang atraksyon sa dalaga. Simula kasi nang magtrabaho si Nam bilang yaya ng kanyang mga anak ay nakitaan niya ito ng kakaibang ganda. Magiliw din ito at mahal na mahal ang kambal. Kinabukasan, maaga siyang nagpunta sa hospital at mukhang marami na naman siyang kikitaing mga pasyente. Sakto namang nasa kanyang opisina ang kaibigan niyang si Ray para sa kanyang monthly check-up. "Hey, good morning. Early bird, ha? What's up?" "Monthly check-up, dude. Alam mo namang I'm turning 33 this year at gusto ko pang umabot ng 114, pabirong sabi ni Ray. Pagkatapos niyang i-check ang kondisyon ng kaibigan ay nagkwentuhan muna sila saglit kung saan-saan na umaabot ang usapan nila. Maya-maya pa ay naisipan ni Dapril na ikwento sa kaibigan ang tungkol kay Nam. "What? So, sinabi mo sa akin ngayon na nahuhulog ka na sa yaya ng twins?" "Wait lang dude ha, at sobrang crazy nito," sabi ni Ray. "What's wrong with that? She's gorgeous and well-mannered woman." "I'm not against it, pero dude, she's a nanny. Look at you, ang taas-taas mo ng tao, ang dami mo nang napatunayan sa career mo. Don't settle for less. May mga pretty girls out there. Wake up." "True, maraming maganda out there, pero maarte din. Hindi naman marunong makisama. Nam is different. I like her. Toby and Mickey loves her." Hindi ko na talaga alam kung ano ang nasa isip mo, dude. Pero kung ano man ang desisyon mo, I'll support you. Ayaw ko rin namang magkamami ang mga inaanak ko na masungit, no? "Yep, that's right. Alright, you're all done. At may pasyente pa akong titingnan minutes from now. Sige, I'll call you na lang kapag may naramdaman ulit ako sa katawan ko, dude. Alright, man." Isang nakakapagod na araw na naman ang muling hinarap ni Dapril. Ngunit ito ang trabaho niya at ito ang pinili niyang buhay, kaya para sa kanya ay wala na siyang karapatang magreklamo. Pasado 9:00 na ng gabi at inililigpit na ni Dapril ang kanyang mga gamit. Tinanggal niya rin ang suot-suot na uniforme at handa na siyang umuwi. Pagod niyang narating ang bahay.
Pagpasok niya sa loob ay napansin naman niyang bukas ang ilaw sa may kusina, kaya pinuntahan niya muna ito. Dooy nakita niya si Nam na umiinom ng tubig. Nakasleeveless lang ito at maikli ang suot na shorts. Napalunok ng maraming beses si Dapril sa nakikita. Napakagandang tingnan ang dalaga. Napansin naman agad ni Nam na nakatitig siya dito, kaya dali-dali itong nagtago. "Kanina ka pa ba dyan, Dapril? Sorry, tinanggal ko na ang uniform ko at natutulog naman sina Mickey at Toby." Nahihiya niyang sabi. "Bakit ka ba nagtatago? Nakita ko na yung outfit mo, kaya lumabas ka na dyan." Lumabas naman agad si Nam sa kanyang pinagtataguan. "Kumain ka na ba? Sinabihan ko kasi si Manang kanina na tirhan ka ng ulam at baka late ka na naman umuwi." "Oh, no thanks. I'm good. But can you make me some coffee?" "Sige, teka lang, okay?" Inilapag na muna ni Dapril ang daladalang bag sa mesa at ininom ang kapeng tinimpla ni Nam. Titig na titig lang siya sa dalaga habang binabalik ang pitcher sa ref. Hindi na niya natiis ang sarili at nilapitan na niya ito at niyakap. "I don't know kung ilang araw ko pang titiisin ang nararamdaman ko para sa iyo, Nam. I can't pretend anymore. I like you. I really like you." Pag-amin nito sa kanyang damdamin. Mauna na muna ako sa taas, Dapril, ha? At sisilipin ko lang muna ang dalawa." Nauutal na sabi ni Nam saka pumanik na sa taas. Ang lakas ng pintig ng kanyang puso. Pagkatapos niyang silipin ang dalawang bata ay pumasok na siya sa kanyang kwarto. Dooy hindi niya mapigilan ang pagsigaw. Halo ang kanyang nararamdaman, kinikilig na kinakabahan. Long-time crush niya si Dr. Dapril Lorente at ngayon abot kamay na niya ito at nagtapat pa ng pag-ibig sa kanya. Masaya siya, ngunit parang may mali, may kulang. Ayaw niyang matali agad sa kanyang nararamdaman, wala pa siyang napapatunayan. Ginawa naman ni Nam ang lahat ng paraan para maiwasan lamang si Dapril, kaya medyo nakahalata na ito. Nam, sumama ka sa amin later, ha? At pupunta kami sa museum. Gustong mamasyal nila Toby." "Oh, hindi na muna, Dapril. At hindi kasi maganda ang pakiramdam ko ngayon eh." "Are you sick?" Nag-alala niyang tanong sabay hawak sa noo ng dalaga. "Wala ka namang lagnat ah." Wala lang talaga ako sa kondisyon ngayon para sumama." "Are you avoiding me, Nam? Napapansin ko na kasi eh." "Bakit? Dahil ba nag-confess ako sa iyo ng naramdaman ko? Do you think it's not right?" "Hindi sa ganun yun, Dapril." "Then what? Tell me." "Plano ko kasing umalis na." Nauutal na wika ni Nam. "Umalis? What do you mean? Aalis ka na dito?" Sunod-sunod na tanong ni Dapril. "Hindi na ako magtatrabaho dito. Gusto kong gamitin ang pinag-aralan ko at lately na-realize ko na hindi pala ito ang calling sa buhay ko, Dapril. I want more of it. Gusto kong may maipagmamalaki ako sa sarili ko." Ilang minutong katahimikan ang bumalot sa buong paligid. Maya-maya pa ay nagsalitang muli si Dapril. "Pack all your things then. Madali lang naman akong kausap. Bukas, pag-uwi ko, saka ka na umalis. And don't forget to tell Mickey and Toby about your decision. Ayaw kong ako ang magpapaliwanag sa kanila." Huling wika nito saka tuluyang umalis. Naiyak naman ang dalaga sa naging pahayag ni Dapril. Ang buong akala niya'y pipigilan siya nito, ngunit hindi. Sa isip niya'y siguro nga ay kailangan niya munang hanapin ang sarili niya. Umaga na't natapos na niyang impakihin ang kanyang mga damit. Kung pwede lang na umalis na lang siya agad para hindi na siya mahirapan at magpapaalam sa mga bata ay ginawa na niya.
Ngunit hindi pwede. Isa ito sa mga mahihirap na desisyong hinaharap niya. Nag-ipon na muna siya ng lakas ng loob saka nagtungo sa playroom. Masayang pinanood ni Nam ang dalawang alaga na naglalaro sa kanilang laruan. Maya-maya pa ay nakaramdam siya ng presensya ng taong parang kanina pa nakamasid sa kanilang gawi. Tiningnan niya iyon at hindi nga siya nagkakamali, may tao nga at si Dapril ang nandoon. Nginitian lamang niya ito at ibinaling muli ang paningin sa dalawang bata. "Kids, your daddy's here," wika ng dalaga. Kaagad namang tumayo ang dalawa at sinalubong ng yakap ang kanilang daddy Dapril na galing pa sa trabaho. "Woohoo! Easy boys, how was your day?" Nakangiting tanong nito. "It was good, Dad. Yaya Nam taught us how to paint and dance. Naglaro din po kami magdamag." Masayang salaysay ni Mickey. "Wow, that's great. Mabuti naman at na-enjoy kayo ngayon." "Opo naman, Dad. Sana nga po dito na lang si Yaya palagi eh." Wika naman ni Toby. Pagkasabi ni Toby nooy, biglang nakatinginan si Dapril at Nam. Mga titig at tilabay sila lang ang nakakaalam kung ano ang ibig sabihin. Umigam na muna si Dapril at muling nagsalita. "Ako din, gusto kong nandito si Yaya, kaya lang hindi pwede eh." Wika nito habang pasulyap-sulyap lang kay Nam. Dapril, gumagabi na rin kasi eh. Since nandito ka naman, pwede na ba akong umuwi?" Sabat ni Nam. "Go play with your toys muna boys at mag-uusap lang kami ni Yaya nyo." Nang maglaro na ulit sina Mickey at Toby ay lumabas na agad si Dapril. Nagpaalam na muna sa kanyang mga alaga si Nam, saka panito sinundan sa labas ang amo. "Nasabi mo na ba sa dalawa na hindi ka nababalik dito?" Seryosong saad ni Dapril. "Dapril, I can't. Hindi ko kaya. I love them at hindi kakayanin ng puso ko na nakikita silang umiiyak." "So what's the plan? Are you gonna leave us now? The kids? Me?" "Dapril, pinili ko lang kung ano ang tama at para sa akin tama lang na umalis ako, na lumayo ako sa inyo kasi hindi lang mga bata ang mahal ko kundi pati na rin ikaw at hindi to dapat kasama sa..." Hindi na nakatapos sa kanyang pagsasalita si Nam nang siilin siya ng halik ni Dapril. Pumulupot na rin ang kamay nito sa kanyang bewang. Mga pamumuksok na halik kasabay ng patuloy na pagbabagsakang mga luha mula sa kanyang mga mata. Mahal niya ang doktor, mahal niya ang dalawang bata, pero hanggang ngayon hindi niya pa rin alam kung ano ang susundin, ang bulong ba ng kanyang damdamin o ang kanyang hangarin. Hindi na nila namalayan kung paano sila napasok sa kwarto ni Dapril. Dooy mas matindi pa ang pinakawala ng dalawa, mga katawang pinag-isa at nag-aapoy na damdamin ang namutawi sa buong silid. "Dapril, don't," wika ni Nam na siyang nagpahinto kay Dapril. "Don't stop," muli niyang sambit. Mga hingal, paghinga at mga mahinang boses na lamang ang naririnig sa loob ng kwarto. Kapwa nila hinabol ang kanilang paghinga nang matapos sila sa senaryong iyon. Paulit-ulit na hinalikan ni Dapril ang noo ng dalaga. "Please stay, Nam. Alam kong may ibang pangarap ka pa para sa sarili mo. At pwede mo namang gawin yun habang magkasama tayo, diba? I love you at wala na akong ibang hihilingin pa kundi ang presensya mo lang." Isang mahinang tawa ang binitawan ng dalaga. "Kung dati naluka ako sa iyo, ngayon ikaw naman ang naluko sa akin," natatawang sabi ni Nam. Natawa na din si Dapril sa sinabi nito at muling binigyan ng mapanuksong halik ang dalaga. Muli nilang pinagsaluhan ang init ng buong gabi. Ang ending, ibinalik muli ni Nam ang mga damit sa aparador
at nagpasyang manatili na lang. Todo asikaso naman si Nam kapag umuuwing pagod galing sa ospital si Dapril para siyang instant wife, para na silang isang buong pamilya. Mangyari pa'y sa silid ni Dapril na siya natutulog. Nagising siya sa sikat ng araw na tumatama sa kanyang mukha. Umaga na pala't bagong araw na naman. Kumuha sa kanyang atensyon ang isang litrato ng isang magandang babae. Kinuha niya iyon at napagtantong siya ang unang bumihag sa puso ni Dapril. Sayang naman at nawala ka kaagad. Hindi mo na nakita ang paglaki ni na Mickey at Toby na kapwa mababait na bata. At si Dapril na inalay ang lahat ng achievements niya sa iyo. Alam kong hindi kita kailanman mapapalitan sa mga puso nila kasi iba ka, iba ako. Pero sana hayaan mong mahalin ko ang mag-ama mo, kagaya ng pagmamahal mo sa kanila. Ibinalik na niya ang litrato sa lalagayan nito. Pumasok na siya sa kanyang kwarto at nagbihis saka umalis. Nag-apply siya ng trabaho sa kumpanyang pagmamay-ari ng kaibigan ni Dapril. Nakapasok naman siya agad dahil sa angkin nitong galing sa pagsagot sa interview. Kasabay ng selebrasyon nila sa pagpasok ni Nam sa kumpanya ay tinipo naman ni Dapril ang pamilya ng dalaga. Nandoon ang kanyang tiya Rona at mga pinsan. Nagtataka man si Nam ngunit nagpasalamat na lang siya dito. At sa hindi inaasahang pangyayari, nagpropose nga si Dapril sa kanya. Ayaw niya ng panandaliang landi lamang. Gusto niya kasama na sa habang buhay at nakikita niya iyon kay Nam. Isang matamis na oo ang naging sagot ng dalaga. 3 buwan magmula nang mag-propose si Dapril ay ikinasal sila. Nagpasya naman silang ganapin ang honeymoon sa France at doon nabuo ang munting anghel na ibinigay ng Diyos. Ngayon, isa na silang malaki at masayang pamilya na binubuo ng 5 miyembro. Si Dapril, Nam, Mickey, Toby, at si Francesca. Hello po! I hope you enjoyed this beautiful story. Maraming salamat po for listening. Alright mga kakulay, hanggang sa susunod!